magsasaka. Buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Morning, maadjong buntag sa tanan natong mga suking tigpaminaw dinhi sa atong 104.7 FM ug yun man sa atong Facebook page. Maadjong buntag kanatong tanan mga higala. I hope okay rang inyong kabuntagon karon og ingon man ang atong pagkatug kagabi no. Labi na kayo man pud mag-uwan diri karon sa Southern Leyte. So kumusta ka ang atong mga suking tigpaminaw sa ubang mga dapit sa atong dinhi sa Eastern Visayas. Okay, kompleto ta karong buntaga da, no? Murag nindot ang atong kabuntagon. So atong katugbang diri sa Master Control, kini si Gemma Destriza uban sa atong mga kaubanan sa Master Control, si Noel Palugod, natay foreigner. Kinsa ginini si kisa tingani mo gwapo? Isuat intungan mi atong mga immersion student, no? And of course, si Engineer Noki Parado and ato usab full force ta this morning sila si Miss Rosemary Mikate diri sa atong admin, si June Amora o si Igoy Paul. O ang ato nga mga frontliners, atong mga contributors this morning, ang atong batanon nugutukan nga si Aljon Malot. And again, congratulations Aljon, kay Dean's Lister ang among batanon diri sa Radyo Pilipinas. And good morning po, no? Sa tanan na itong mga suking tigpaminaw diha sa may Pacific area, uban sab sa report nila ni Miss Ria Mikate, sa diri sa Buntok, si Ruel Bugnos Jr., si Miss Dalia Orit Atwil, and Chiavic Epez. At pati mga higala mo na ang ato sa production, no, division. And
Manghinaotang okay ra jud ang tibok Eastern Visayas. Okay, kita maglangay mga higala. Signal check ta and then pangumusta, paghatag sa atong peace and order situation ug uban pa. Ato unahon ang mga ladies. Okay. So, good morning, Miss Josette Pretencio of Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daw mga salamat. Ngan good morning Ate Gemma. Ngan sa bugos nga para sa San RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Ngan maupay nga aga gihapon sa aton kasugbong kaupod sa RP Barongan. Good morning Ate So Cabiria. Ngan sa bugos nga para sa San RP Barongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Ngan syempre, maupay nga aga gihapon sa aton kasugbong ka PCO. Good morning, Sir Rodrigo Victoria, San PIA Biliran. Ngan syempre, maupay nga aga liwat sa aton kasugbong sa Academe, sa DYDC FM. Maupay nga aga, Sir Gludy Kayunda. Yes, good morning sa aton nga tanan, sa nga tanan nga nagsusubaybay sa aton yan na maparadyo o sa Facebook Live man. Sa ngaran sa namon acting station manager, Hinaro Navilon, ako ni mga kaupod, yan ang Lunes nga edisyon sa natong taramdaan ni Suzette Pretencio. Ngan para sa mga paunang impormasyon, matikang dede sa Calbayog, so sa to naglabay nga weekend, ay Valentine's Day man. Oo, a belated happy Valentine's Day ngayon sa aton nga tanan. So, since nga Valentine's Day man, sa to naglabay nga weekend, in puno, mga dagat, puno sa tawuhan mga dagat, of course, spending time with their loved ones. And actually, pagka Sunday, medyo puno-puno lagi hapon. So, masyado nga sa Friday, actually, Ate Gemma, Ate Sok, Sir Gluding and Sir Rod, in puno amon gidi street sa JD Avellino, kaya kami adasan Gugma Festival. Nga kundiin, kaya adasan mga performances ng mga local bands, Ang damo nga mga paraliton, mabibil nga chocolates and flowers, of course. Ang may adasan pa libre nga ice cream ng cotton candy ang gobyerno lokal sa Calbayo. Ang pa libre nga photo booth, diba? So ako nakatagamtamak gihapon sa photo booth. Oo. So asyado mo pay Friday nga weekend today sa Calbayo. Para naman sa kamutangan sa panahon, sa pagkayana, yan na nga aga sa Lunes, adi kami, namon temperatura at 27 degrees Celsius, but it feels like 33 degrees Celsius. So, yan na nagpapakita na medyo si Mr. Sun, pero dire kita magtagya. Kay mga nuronian nga kulop, may adasan 36% chance nga mag-uran dide sa Calbayo. Mao syempre aton permi pagpahinumdom, magdara nala permi san payong, kapote o kalo mga panangga sa uran para maproteksyonan naton aton kalugarin. Para naman sa update sa utilities, unahon taan aton tubig, ang Calbayog Water Company Incorporated, waray nagpagawas sa schedule sa pagkawara o pagkawara sa abid sa tubig sa mga gripo. Pero informed lang naton, mga na-star dito dapit sa Caballero, Fulgencio ngan pipera nga parte sa Narcisa kung wala lagi hapon kamo tubig iton in mahitungod nga nagpapadayon lagi hapon an repair ngan overhauling san water tanker. So kulat na lakatano san abiso o announcement san Calbayog Water Company Incorporated kung iniin na human na. Hinautunta ngayon nga week or yan nga adlaw mismo in mahuman na ini nga repair para maupay na an abid sa tubig dito sa Caballero, Fulgencio ngan pipera nga parte sa Narcisa. Samtang sa kuryente naman, good news gihapon kay Ansamalco 1 o miskan ng NGCP inwaray nagpagawas sa
abiso sa pagkaparong san kuryente dide sa bugos nga service area san Samelco 1. Lugod nagpadayon ang era pagpadangat san serbisyo sa bungto san Santa Margarita Samar pinaagi san mobile co-op. So sadton February 14 bumisita sira sa Santa Margarita para magpadangat sa mga magkadordelain nga serbisyo. Ngan lain lasana umapay nga balita para sa doon mga residente sa barangay Palanascara dide sa Calbayog City ay nahatagan sira san pailaw an energization and successfully nga nakumpleto san Samelco 1 nga nakatagamtam sini ang 15 nga benepisyaryo. Para naman sa peace and order situation dito sa Calbayog, so sa ito naglabay nga weekend, nagpapabilin nga generally peaceful ang amon hinigog mga syudad sa Calbayog. Alright, asya doon mga paunang balita o impormasyon para naman sa mga nahikay nga balita ang top stories of the day. Alin amon mga laray, uluhan, Calbayog City, ginpakusog ang kampanya para sa PhilGov Certified Farms. Samtang Monumental Wellness Program ginlansar para sa mga senior citizens sa Calbayog. 300 nga benepisyaryo san tupad sa Calbiga Samar nagperma na san kontrata. Ngan LGU Katarman, mas ginpahugot ang aksyon mahuman ang rayot san mga kabataan. Ayaw ka mo pagbaya sa niyong mga radyo. Ngan pagbaya sa live stream natin sa Facebook ay ato nini igdedetalya sa second part sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Back to you, Ate Gemma. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you, Miss Suset from Calbayog City. Takna sa Radyo Pilipinas, 13 minutos pasado, alas 8 sa kabuntagon. Ug di ta maglangay ang usa sa itong mga beauties sa Radyo Pilipinas, Borongan, Miss Sok Aberia. Good morning. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat damo nga tansyo, Ma'am Gemma Distresa nga na maupay, mabaysay, maadsyong morning. Nga dahito nakatutok yan na. Hiton good morning Eastern Visayas oy post-Valentine celebration. Mapaya na ipalit din regalo kay 75% na data discount. Balitaw nga dahan naton mga kaupod. Dini naman good morning Eastern Visayas. Syempre po adton tibok nga persahan PCO nga dakan Sir Bong Victoria kan Sir Rodrigo sugad man natin mga PI Ibaliran na noy sir. Tapos sa natin mga kaupod academe nga dakan Sir Claudie Kayunda ngan syempre sa ring pa ni Ma'am Jiman mga beauties san PCO. So may ganon kana Ma'am kan adio Ate Suset Ma'am Kadyan Ate Suset Pretensyo nga na syempre kan Ma'am Gemma didiha amon thanks God in mas okay spas all right iton amon weather sana diri damain rumangrang unina Esther Liz pero gyupihin na iton amon na panahon in sana bugos inya maghapon nga dapahit evening nga dapahit masnod nga mga adlaw kay tigtay makuan adto hiya na mapaol na ang sobrang pupudas bagan water world na namon gin pupuyan and pagtaga kuryente mao pay liwat waray abiso hin mga pagpareng brown out kung may dama na itatabo nga mga tigda nga pagpareng o di kaya may mga nakaka-experiensya hin single phase nga kuryente and diretso naman na aaksyonan hito namon didi ito natin mga kasagbong hiton Isamelco. Pag taga-tubig, big check daman. Clear yan na ito naman tubig kay inuding naman ang mga pag-uuran na naglabay ng adlaw. May danim kikitaan ng mga manhiwadul. Wala na may mga impurities. Damo nga tansyo, dear God. Yes, itong aton din yung mga kauban na pisak lawak.
Tutulong ang mga gentlemen mag-upait kang isi siguro maghinira regaluhan Valentine's Day. Adyan natin mga super taking engineers, hi Kuya RV the Diyos, sugad man hi Kuya Alquin Baldonido, nga nanamaliwad ko pito kapag gets nga nag-intern di DYES Senior High School Student an ESNCHS si Kuya Vince Diskaya. Yes, ang aran po ito naman ni Sam kanati Ruth Rivera Abunda kan Chefty Cudes ngan kan Kuya Buboy. Kami nasaring welcome na pan Lunes post Valentine's celebration o edisyon han. Good morning Eastern Visayas. Yes, nasaring dito naman mga kapatid han City Disaster Risk Reduction and Management Office. Uy, minimal. Buti ay la itong amount of rainfall, 0.3 mm. And itong chance of rain is 0 to 10%. Tapos set index, diri magiging mapasok didiham. 23 to 26 degrees Celsius. Nga nitong amon air quality is good. Courtesy hatun amon maribheng pa nga kagagabaan. Palitaw Esther Lisay, kami pagsunggura uro unina. Dani naman bawin niya nag-resultahin mga pag-uran. Nasaring may pag-asa nga apektado kita iton Esther Liz. Adton atin again share nga mga datos coming from Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office in Sing po itiyan. Hitutuno ititon pag-asa gratis sa dun automated weather system. Gratis naman ng USAID. Ano wala pagkatsugi ni President Trump. Ang kami to beneficiaryo han resilient cities din naman ha Pilipinas. Yes, sa dinado namon i-share nga mga balita so didala kam ha kay ni nga mga notisya. Highlight niyo may babaruan makikitaan na good morning Eastern Visayas sa pagbuburublig. Ito ang tibok nga person PCO nga na natin mga kasagbungan na kadiman Visayas State University via DYDC. Panpubliko nga mga eskwelahan HUC Sentro han 5 bilyones de pesos nga free internet program. Samtang no obstruction policy Hamharlika Highway ulos daw good nga igpapatuman sa malapak ang DPWH Secretary Dison. Ngandi naman haamon 1.6 bilyones de pesos o sobrang 1.6 bilyones de pesos nga 2026 annual budget. Syudadhan Borongan pangunahan mga gentratar pinakaoring nga sesyon han konseho samtang sobra hin sa ismil nga mga estudyante senior high college students ngan ALS learners san syudadhan Borongan makakabenepisyo hangin dudumara nga pay out atong ira monthly monetary allowance para han syahan nga semestre han school year 2025-2026. Mga ka-good morning Eastern Visayas at ang ang detalye na sabi nga mga balita unyang taud-taud. Didahiton ikaduha nga paypay han good morning Eastern Visayas. So didalakam ait niyo biberika nga talapitan hita radyo ngan padayon nga nakakonect via FB Live and good morning Eastern Visayas. Back to you, Ma'am Jenna. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much Miss Sok sa imong pasiuna og obserbasyon sa itong kahimtang sa panahon diha sa Borongan Eastern Samar. It's now 20 minutes after 8 in the morning. Dita maglangan mga higala. Kumustahon nato ang atong silingan diri sa Leyte. Ang DYDC pinagi ni Glody Kayonda. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Daghang Glody. salamat. Yes, ma'am. Daghang salamat, Ma'am Gemma Distriza. Og good morning, Eastern Visayas. Mayong buntag, Visayas State University. Og mayong buntag, Metro Baybay. Og good morning sad sa mga nakaantabay karon sa atong tagsa-tagsa ka mga Facebook account. Good morning og welcome sa niini nga programa ang Good Morning Eastern Visayas. Good morning sad sa atong mga kauban diri o sa atong partner stations sa RP Sugod kang Ma'am Gemma Distriza. Good morning. Kang Sir Rod Victoria sa PIA Biliran o Radyo Pilipinas Borongan kang Ma'am Sok Abiria
og Radyo Pilipinas Kalbayog Suzette Pretencio. Og sa ngalan sa among station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Glody Kayonda ang maghatod kaninyo og update og balita karong adlaw. Ug alang sa update diri sa komunidad sa Dakbayan sa Baybay, sa weather update, Ma'am Gemma, Sir Rod, Ma'am Sok og Miss Suzette, no, maayo yun ang kabuntagon dinhi sa Dakbayan sa Baybay. So nigawas gyud ang adlaw. Ang kasamtangang temperatura dinhi sa Dakbayan sa Baybay 25 degrees Celsius, pero 27 gyud ang paminaw karon, no. Dili lang gyud siya 25. Apan dili mo kumpiyansa sa mga higala. Kung magawa sa inyong mga panimalay, ayaw kalimot magdala og payong proteksyon sa init o ulan. Kung madto sa mga crowded nga lugar, ayaw kalimot pagdala og alcohol o face mask, pagprotektar sa imong kaugalingon, labi na gihapon sa imong isig katao. Og update diri sa pagtaga-kuryente sa Dakbayan sa Baybay. So adunay ipahigayon nga power interruption ang NGCP. Subay kini sa Power Advisory number 26001. So ang National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP magpatuman og scheduled maintenance activity gikan sa Ormoc hangtod diri sa Baybay nga 69 kV line. So karong Miyerkules kini pagabuhaton mga higala ang mga detalye sa pagkaputol sa kuryente labing minus 30 minutos tali sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa hapon dito sa north area sa Dakbayan sa Baybay, og labing minus usa ka oras tali sa 5 PM hangtod 6 PM sa south area sa Dakbayan diri sa Baybay. Apil na ang VSU connected campus og compound mga higala. So labing minus gihapon 30 minutos tali sa alas 5 hangtod sa alas 6 sa hapon sa tibuok south padung na dito sa Inupakan hangtod sa Matalom Leyte nga area. So giawhag ang tanang konsumidor nga mag-andam og magbuhat sa angay nga mga lakang atol sa schedule nga power interruption. So padayon gihapon ang pagmonitor sa buhatan alang sa mga posibleng apektadong lugar tungod sa pag-ulan ug kalit nga weather disturbances niadtong naglabay nga semana. So diri sa update sa pagtubig, pagtagatubig sa Baybay City, so wala may gipagawas nga water interruption ang Baybay City Water District apan kasamtangang gihapong gimonitor sa buhatan ang linya sa tubig tungod gihapon sa posibleng epekto niadtong pag-inulan nga last week mga higala, no. So update sa Kahapsay ug Kalinaw, ang mga personahe sa Baybay City Police Station ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel V. Edilio, Chief of Police, nagpahigayon og business establishment visitation sa nakalaing establishmento sa Baybay City. So kini nga inisyatibo mga higala nagtumong sa pagsiguro nga ang mga establishmento nagsunod sa kasamtangang mga balaod ug lokal nga ordinansa, pagpaligon sa kaluwasan ug seguridad sa publiko ug pagpugong sa kriminalidad ug pagpalambo sa kooperasyon tali sa Philippine National Police ug mga tag-iya sa negosyo aron mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa komunidad. So ang maong kalihukan nagsilbi usab nga higayon aron maminaw sa mga kabalakan sa mga negosyante ug empleyado ug mapalig-on ang panag-uban sa kapulisan ug sektor sa negosyo alang sa usa ka luwas ug malinawon nga komunidad. So update diri sa Visayas State University. Congratulations diay sa 15,113 ka mga aspiring proud Viscans applicants nga naaprobahan aron makakuha sa Visayas State University College Admission Test or kon VSUCA 2026. So usa na lang kalakang mga higala mahimo nang kamong kabahin sa komunidad sa Visayas State University ug sa alang sa online application opisyal nga gisara ni atong Pebrero 6 tuig 2026 ang tanang naaprobahan nga aplikante gihangyo nga i-check ang ilang mga exam schedule ug assigned testing center pinaagi sa opisyal nga admission portal sa Visayas State University. Ug mao katong update dinhi sa Dakbayan sa Baybay ug alang sa mga headlines atong mga balita.
5-year roadmap nga gihimo sa SERCA og VSU aron paligunon ng agriculture higher education sa Pilipinas, aprobado na sa CHED. Og DUSTP card naglunsad sa stamp program batok sa Asiatic palm weevil nga insekto. At ang iyang mga detalye sa ikaduhang nga bahin ng atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Back to you, Ma'am Gemma. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you, Glody. Sa imong pasyo na. Og dita maglangay mga higala, ang atong takna is 26 minutos pasado alas 8. Atong paminahon ang mga pasyo na og situation report sa Philippine Information Agency. Pinagi ni si Rod Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Sir Rod. Good morning. Good morning sa atong mga kaubanan karon nga edisyon, Lunes nga edisyon, Pebrero 16 tuig 2026. Sa atong Master Control si Ma'am Gemma Distresa sa Yes, Radyo Pilipinas morning. Sugod, si Ma'am Suset Potencio sa Radyo Pilipinas Calbayog, si Ma'am Sok Aberia sa Radyo Pilipinas Borongan o si Sir Glody Rayonda sa DYDC FM. Ug ingon naman sa akong mga kaubanan sa Philippine Information Agency, pinangunahan ni Regional Head Ryan Arento, Assistant Regional Head Neil Lupido ug sa unom ka mga Provincial Information Centers sa Eastern Visayas. So karon lahi ang kabaligtaran ang panahon karon kay diri sa Naval Biliran, ang capital town sa probinsya sa Biliran, atong makita nga maayo gid ang panahon. Nagpakita si Haring Adlaw unya mura og diretso na siguro ni nga tig-init kay at sa atong nakalabay nga semana murag nagpakita ang adlaw pero ning uwan, pero kini karon nga panahon mura og diretso ni ang init. So di na nato mabalaka ang atong mga kaigsunan, atong mga estudyante tungod kay sa nakalabay nga mga semana murag manjud siya permanente ang uwan unya medyo may pagbabaha unya pero may magdaog pa yung mga kapote nga atong mga kaigsunan ng mga estudyante. Bahin naman sa atong mga utilities sa tubig, walay gipagawas nga advisory ang Naval Water District, ang lone nga water distributor sa probinsya sa Naval, sa capital town sa probinsya sa Biliran. Atong masinating maayo gyud ang serbisyo nga ilang gihatod ngadto sa mga water concessionaires labi na dinhi sa lungsod sa Naval. Ang parte naman sa elektrisidad o sa kuryente, wala gyapon gipagawas ang Biliran Electric Cooperative nga mga power interruption advisories. Kini nagpakita lamang nga stable ang atong power supply dinhi sa probinsya sa Biliran, din kini gihatod sa atong lone power supplier o distributor, ang Biliran Electric Cooperative. Kabahin naman sa atong peace and order, sa milabay nga mga pipila ka mga adlaw, sa mga semana atong makita nga generally peaceful ang probinsya sa Biliran, apan adunay mga mahimantala nga mga ginagmay nga mga kaso sama sa kanang naay nagpaload, nakita sa Facebook nga nagpaload siya sa GCash apan gikuha og kalit ang iyang cellphone sa katong sa magload nanta sa GCash. So mo na nga si Colonel Erwin Portillo, ang atong Provincial Director sa Biliran Police Provincial Office, nang pahimangno sa publiko nga kinahanglan magmabinantayon ang tanan bisan pa man og makita nato nga generally peaceful ang probinsya sa Biliran tungod aduna gyapon mga tao, pipila ka mga tao nga upahigayan gyapon og mga kahiwian o so na agi abisuhan niyang publiko nga pirmi magbinantayon. Ug sa uluhan sa atong mga balita nga gikan sa Biliran, BIPSU o na sa Pilipinas sa one hardbound thesis policy, inflation rates sa Biliran misaka ngadto sa 2.4% sa bulan sa Enero tuig 2026 ug America's Philippines nagpahigayon og emergency communications training sa Kawayan Biliran. Ug atangan nato ang katukiban ani yung mga balita sa second part sa atong Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, salamat Sir Rod sa imong pasyo na. Samtang dirisad sa atong lalawigan sa Southern Leyte, ang kalabot kini sa pag-resign no kandidata sa atong mga uluhan mga higala para karong adlaw again no ang supply sa to kuryente, everything, peace and order situation, tubig okay ra kaadyo diri sa atong lalawigan. Ang dili okay kini karong kandidata sa Miss Universe sa Philippines Southern Leyte may resign no si Miss Patuwal sa lungsod sa Anahawan. So masayra nato ang atong detalye niini samtang nagkadiyang programa gilusad sa
RHU Hinundayan subay sa pagsaulog sa Oral Health o Philippine Heart Month. LGU Hilongos Leyte ni salmo sa Retold Community Support Program Orientation. Opisina ni Senador Bong Go naghatag og proyekto sa Macrohon og libreng paanakan sa Libagon gipalig-on og usa ka wanted person sikop sa bypass sa Buntok Municipal Police Station. So kini og uban pa masayra nato inigbalik na sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so atong takna mga higala, 34 minutos na, pasado alas 8 sa kabuntagon, ug ning tungura karon aton ipadangat ang ato nga mga nanagunang mga informasyon, mga kalambuan sa Tibok Region 8, pinagi sa atong mga kaubanan. Okay, di na ta maglangay para sa detalye sa mga informasyon, ato ibalik paghatag si Miss Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas Calbayo. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Miss Suzette? Yes, once again, thank you very much, Ate Gemma, ngan para sa siyahan nga nahikay nga balita matikang dede sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Calbayog. Calbayog City, ginpakusog ang kampanya para sa PhilGAP Certified Farms. Detalye, pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Padayon nga ginpapahugot san Calbayog City Agriculture Office ang pagduso san Philippine Good Agricultural Practices, PhilGAP,
para masigurado nga ang mga produkto agrikultural sa syudad ang safe nga kaunon, de kalidad ug pasado sa national ug international standards. Ang PhilGab ano sa nga sertifikasyon tikang sa Department of Agriculture nga nagpapamatuod nga an usa nga farm ang nagsusunod sa tama nga pag-ataman sa tuna, tama nga paggamit sa fertilizers ug pesticides, tama nga paghandle ug pag-harvest sa produkto ug mahugot nga food safety standards. Kung PhilGab certified ano sa nga farm, mas nagtataas ang tapod sa mga mamaralit sa era produkto. Nag-aabri liwat ini sa oportunidad para sa mas dagko nga mga merkado ug mas maupay nga pamresyuhan para sa mga parauma tungod may garantiya ang kalidad ug safety sa mga produkto. Ang padayon nga kampanya sa Calbayog City Agriculture Office nga mapadamo ang PhilGab certified farms sa syudad ang usa nga pitad pakadto sa mas sustainable nga produksyon, mas sa taas nga kita sa mga parauma ug mas safe nga pagkaon para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat, Charmaine, sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas. .37 minutes after 8, ato nang paminahon ang detalye sa report ni Ms. Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat, Ma'am Gemma. Pampubliko nga mga eskwelahan SUC Sentro han 5 bilyones de pesos nga free internet program. Ang detalye tikangkan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Nag-alokar ang Kongreso hinkadugangan nga 5 billion pesos para pahiluagon ang network han mga pampubliko nga Wi-Fi hotspot nga nagahatag hin libre ganuray password nga internet access sumalakan House Assistant Minority Leader ngan Eastern Samar Lone District Representative Christopher Sheen Gonzales. Sumalapakan Gonzales sa ilarumhan 2026 General Appropriations Act ginpili ang mga pampubliko nga elementarya ngan sekundarya nga eskwelahan upod ang mga state universities and colleges kumo prioridad nga mga lugar para ang Free Public Internet Access Program kon FPIAP. Ang dugang nga 5 billion pesos nga pondo amo ang suplemento han 7.5 billion pesos nga ginalukar para han FPIAP han 2025. Gindalauman ni Gonzales ngan pagpahaluag han programa amin magpapaupay han access sa online learning, distance education, ngan importante nga digital nga serbisyo labi na ha mga kulang hin serbisyo ngan hirayo nga mga komunidad. Iyaluwatigin pahayag ngan mga residente han geographically isolated and disadvantaged areas kun GIDAS makakapahimulos sa mas masayon nga pagkuha han mga online nga rekurso sugad han government skills training and employment services nga importante parahan ira trabaho ngan panginabuhi. Dugang paniya, importante good ang pagparigon han digital infrastructure ha mga off-grid ngan makori maabot nga lugar para matuldukan ang development gaps ngan masiguro ngan nga tanan nga Pilipino makakabulig ngan makakabahin ha digital economy. Sumalahan Republic Act No. 10929 o ang Free Internet Access in Public Places Act, kinahanglan magbutang hin libre nga internet access points sa bugos nga nasod upod ang mga parke, library, barangay hall, eskwelahan, SUCs, hospital, airport, pantalan, ngan mga terminal han transportasyon. Ang pundon FPIAP tikang ha spectrum user fees nga ginkolekta ha National Telecommunications Commission tikang ha mga pribado nga telecommunications companies. Sumalahan data reportal ikaunsiyan ang Pilipinas sa bugos nga kalibutan ha kadamuhan internet users nga ginbabana-bana aad ha 97.5 million. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Daw mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Ugalang sa mga balitang nakalap dinhi sa dakbayan sa baybay.
5-year roadmap nga gihimo sa SERCA o VSU aron paligunon ng agriculture higher education sa Pilipinas aprobado na sa CHED. Alang sa mga detalye aniya si Micaela Gongora. Giaprubahan na sa Commission on Higher Education kun CHED ang 5 ka tuig na roadmap alang sa agriculture higher education sa Pilipinas atol sa meeting sa CHED Committee on Bank netong Pebrero 2 ning kasamtangang tuig. Ang mga plano gihimo sa Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture kon SIRCA sa pakigtambayayong sa Visayas State University kon VSU. Sumala sa CHED ang roadmap magsilbing komprehensibong giya sa reforma sa agricultural nga higher education sa nasod sunod sa sunod 5 ka tuig. Tumong niini ang pagmodernisa sa curriculum, pagpalikon sa pagdumala sa mga institusyon ug pag-align sa mga programa sa agrikultura sa nasudnong prioridad ug international nga mga sumbanan. Takip sa giunang prioridad ang pagpalambo sa liderato ug accountability sa mga opisyal sa kolehiyo ug universidad, ingon man ang paghatag og dugang nga pagbansay sa mga magtutudlo ug administrador aron sila mahimong aktibong kabahin sa pagdala sa kausaban sa sektor. Gipunting usab sa plano ang pagpalambo sa future-ready nga curriculum, pinaagi sa flexible learning, interdisciplinary nga pamaagi ug mas inobatibong pamaagi sa pagtudlo. Gitinguha nga mas mapaligon ang koneksyon tali sa pagtulunan sa classroom, research extension ug industriya aron ang mga graduado sa agrikultura dili lamang adunay technical nga kanas kundi andam usab sa pagnegosyo ug pag-atubang sa nag-usab-usab nga agri-food systems. Usa sa manungdanong aspeto sa roadmap po ang pagtanaw sa best practices sa ubang nasod sama sa Japan, Malaysia ug Taiwan aron makumpara ug mapauswag pa ang kalidad sa agrikultural nga edukasyon sa Pilipinas. Gipasi ug usab ang papel sa digital transformation sa pagtudlo ug pagkat-on ingon man ang pagpaligon sa kolaborasyon tali sa akademya ug pribadong sektor aron mas responsive ang research ug extension sa panginahanglan sa komunidad ug industriya. Ang pag-andam sa roadmap gihimo pinaagi sa konsultasyon uban sa piniling higher education institutions ug makauban sa pribadong sektor. Sumala sa SIRCA VSU kini nga partisipatibong pamaagi nagsiguro nga ang plano makatubag sa actual nga kahimtang ug mga hagit sa agrikultural nga edukasyon sa nasod. Ang roadmap karon magsilbing estratehikong direksyon sa CHED ug sa mga partner nga institusyon sa pagpatuman sa mga polisiya ug programa nga magpaligon sa agriculture higher education samtang gisiguro ang accountability, transparency ug long-term impact sa mga reforma. Gipresentar ang mga roadmap sa CHED ni Project Leader Dr. Virginia Cardenas ubos sa koordinasyon sa Project Development and Technical Services Unit sa SIRCA na nagtimaan sa pagkumpleto sa usa ka manungdanong inisyatiba alang sa kaugmaon sa agrikultura ug edukasyon sa Pilipinas. Sa kinatibukan, gilauman nga kini nga 5 ka tuig nga plano makatampo sa mas ligon nga food systems, rural development ug padayon nga pagtubo sa ekonomiya pinaagi sa usa ka mas modernisado ug globally competitive nga agricultural education. Ang maong balita na hikay kauban ang SIRCA. Gikan sa VSU DYDC FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Daghang salamat Micaela Gongora. Morning Eastern Visayas. Thank you, Glody. Og sa mga balita sa Philippine Information Agency, reported si Rod Victoria, BEPSO ona sa Pilipinas sa one hard-bound thesis policy. Ang report ni si Rod Victoria. Good morning Eastern Visayas. Yes, Sir Rod, please come in. Nahimong una sa nasod ang Bilan Province State University o BIPSU sa pagpatuman sa one hardbound thesis o dissertation policy nga nagmando ang usa na lang ka hardbound nga kopya ang isimiti alang sa opisyal nga arkibo samtang ang ubang kopya ipasa na pinaagi sa digital platform sa universidad. Gipahibalo ni Victor C. Cañeso Jr., presidente sa BIPSU, nga inisyatibo kabahin sa Green Knowledge Stewardship aron maminusan ang paggamit sa papel o gasto sa mga estudyante. Base sa internal nga pagtuon, posibleng makatipid ang palisiya og kapin 3.34 milyones ka papel, makaluwas og 600 Gs kakahoy o makapakunod og 15 metric tons nga carbon dioxide emissions. Gipunting usab nga maminusan ang gasto sa pagbabahin og pag-imprinta sa daghang kopya sa thesis o dissertation. Ang palisiya uyon sa programa sa Commission on Higher Education ug sa mga tumong sa United Nations Sustainable Development Goals din kini gilaoman nga masundan kini sa ubang state universities ug colleges sa tibuok nasod. Good morning Eastern Visayas.
Yes, thank you Sir Rod sa imong report o sa dugang balita dinhi sa atong lokalidad dinhi sa atong probinsya sa Southern Leyte. Sa ato nga mga kalambuan, asa ba ni? Dinhi sa ato nga lokalidad pagpanalipod sa katungod sa mga kababayenhan o kabataan sa Sogod gipadadyon. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas. Report. Nagpadadyon ang ligon nga suporta ni Mayor Sheffington sa mga programa o inisyatibo sa Local Council Against Trafficking and Violence Against Women and Their Children, Gender and Development. Isip kabahin sa mas lapad nga kampanya sa pagpaligon sa kaluwasan, pagpanalipod sa katungod ug paghatag og gahom sa kababayenhan o kabataan sa lungsod sa Sogod. Sumala sa lokal nga pagamhanan, ang maong konseho naglihok aron mapugngan ang human trafficking ug tanang porma sa kapintasan batok sa mga kababayenhan o kabataan pinagi sa mga programa sa pagpahibalo sa komunidad, paghatag og suporta sa mga biktima o pagpatuman sa mga balaod nga nagpanalipod sa ilang katungod. Gipasiugdahan ni Mayor Tan ang kaminungdanon sa panagiusa sa matag sektor sa katilingban aron masiguro nga ang maprotektahan ang labing huyang nga mga miyembro sa komunidad. Ang kaluwasan sa mga kababayenhan o kabatanunan maoy usa sa mga prioridad sa mga programa pinagi sa pagtinabangay o natukod ang mas luwas o mas inklusibong sogod alang sa tanan matud pa sa mayor. Padadyon usabang panawagan sa lokal nga pangamhanan ngadto sa publiko nga makigabahin o magmatngon batok sa bisan unsang matang sa pagpahimulos o ingon man kapintasan. Itaho dadyon ang kahimtang ngadto sa mga otoridad aron matabangan ang mga biktima o manubag ang mga responsable. Ang mong kalihukan kabahin sa padadyon nga programa sa Gender and Development (CONGAD) sa lungsod sa Sogod nga nagtumong sa pagtukod og komunidad nga nagrespeto sa katungod, dignidad ug kaangayan sa matag usa. Balita gikan sa Municipal Social Welfare and Development Office sa Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Distriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Tamtang para naman sa aton masunod nga balita, dugang nga balita dide sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, Monumental Wellness Program ginlansar para sa mga senior citizens sa Calbayog. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas. Report. Formal nga ginlansar sa LGU Calbayog ang Monumental Wellness Program para sa mga senior citizens sa syudad. Ginpangunahan ni Alcalde Raymond Uy ang programa kundi ginaghat niya ang mga senior citizens nga igpadayon ang aktibo nga kinabuhi, hiruton ang era panlawas ug parigunon ang relasyon sa kada henerasyon. Ginpahayag liwat sa alkalde ang mga presente ug tiarabot ng mga programa sa LGU para sa mga senior citizens, lakip ang request sa syudad nga madugnan ang slots para sa National Social Pension sa DSWD. Naghatag naman sa update ang City Health Office bahin sa mga serbisyo panlawas para sa mga senior citizens ug ginbaton ang mga pakiana ug concerns sa mga nag-attender. Ang Monumental Wellness Program an usa nga holistic ug community-based nga inisyatibo nga nagtutuyo pa kusgon ang physical, mental ug social well-being sa mga senior citizens como harigi sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang no obstruction policy ang Maharlika Highway hulos nga igpapatuman sa malapakan DPWH Secretary Dizon. Ang detalye tikangkan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas. Report.
Usa nga mas makasug nga kampanya parahan mas paspas nga biyahe. Iginmando ni Department of Public Works and Highways sa Secretary Vince Dizon ang higpit nga pagpatuman hino obstruction policy habugos nga kahilabaan ng daang Maharlika tika nga apari tubto pa Mindanao. Ining kasumpayan na obserbaran nga pira nga parte ang highway has summer in ginihimo nga parkingan hin mga sarakyan. Sumalakan Dizon nakikipagsumpayan na hiya ha Department of Transportation nga Department of the Interior and Local Government para in istrikto nga enforcement. Labi na gud nga ginlalauman ang pagdagsan mga biyahero hati arabot nga Semana Santa. Gintagan gihapon ng Secretary in deadline ang nga tanan nga regional offices and DPWH. Kinahanglan human ang nga tanan nga reblocking and road repair san umatapos ang bulan han Marso. Igin-insister ni Dizon nga kinahanglan completely possible nga waray ginaayad nga dalan ha mismo panahon han bakasyon. Samtang tututukan liwat ang pag-ayad han mga drainage system ha Maharlika Highway basi matapos ang problemahan pagbaha. Sumalahan DPWH, kaparte ini han direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga i-rehabilitate ang nangunguna nga dalan han transportasyon han nasod. Nag-uusap na kami ni Secretary Banoy, ni Secretary John Vicar Muna, gayong-layo na sa padating na Holy Week. Kailangan talaga magkaroon tayo ng no obstruction policy at enforcement sa daang Maharlika from North Luzon to Mindanao. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Og sa lain pang balitang nakalap ninhi sa dakbayan sa baybay, DOST P-Card naglunsad og stamp program batok sa Asiatic palm weevil nga insekto. Alang sa mga detalye ani ang akong report. Malampusong gipahigayon sa Crops Research Division kon CRD sa Department of Science and Technology Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development kon DOST P-Card ang inception meeting sa DOST P-Card funded nga programa nga Science and Technology Interventions to Manage Asiatic Palm Weevil Affecting Coconut in the Philippines kon STAMP. Ang STAMP program nagtumong sa pagpatuman og komprehensibo nga siyensya ug teknolohiya nga mga interbensyon aron ma-survey, mailhan, madumala ug makontrol ang pagkatag sa Asiatic palm weevil usa ka seryosong hulga sa industriya sa lubi sa nasod. Lakip usab sa tumong sa programa ang pagpalig-on sa kahibalo ug kapasidad sa mga nagunang stakeholder sa pagmonitor o pagdumala sa maong insekto. 7 ka mga proyekto o busa maong programa ang ipatuman pinaagi sa kolaborasyon sa nakadaiyang institusyon sama sa Visayas State University, University of the Philippines Los Baños, De La Salle University ug sa mga research centers sa Philippine Coconut Authority sa Zamboanga, Albay ug Davao. Gipanguluhan ang inception meeting ni CRD Director Lailani Pellegrina uban ni CRD Program Monitoring and Evaluation Section Head Christine Joy P. De Guzman ug Industry Strategic Science and Technology Program kon ISP Manager for Coconut Alisa Carol M. Ibarra. Pinagi sa STAMP program, gipakita sa DOST P-Card ang padayon nga paningkamot sa pagpanalipod o pagpalambo sa industriya sa lubi sa Pilipinas, pinagi sa research-based o kolaboratibong mga solusyon. Gikan sa VSUDYD-CFM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Takna sa Radyo Pilipinas, 54 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon. Ug sa dugang balita, gikan sa Philippine Information Agency, inflation rate sa biliran misaka ngadto sa 2.4% sa buwan sa Enero 2026. Ani report ni Sir Rod Radyo Pilipinas. Victoria. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Sir Rod, please come in. Misaka ngadto sa 2.4% ang inflation rate sa probinsya sa biliran sa bulan sa Enero tuig 2026. Gikan sa 1.7% sa nakalabay nga bulan sa Disyembre tuig 2025. Sumala pa sa pinakaalahay nga taho nga gipresentar ni Renavel Bequiba, Chief Statistical Specialist sa PSA biliran sa gipagayon nga press conference atong Pebrero 13 kabahin sa inflation report sa probinsya sa bulan sa Enero tuig 2026. Dugang panigwibang ang kurente, rentals, mga produkto sa lana o gas tank ang nag-unang tiubdan sa pagsaka sa inflation rate sa probinsya sa bulan sa Enero tuig 2026. Kini gisundan sa pagkaon ug nanang beverages o restaurants o accommodation services nga nakatampo sa pagsaka sa inflation rate sa bulan sa Enero.
Matod pa ni Cuiba, kining mga pagsaka sa inflation rate sa kuryente, rentals, mga produkto sa lana, uban pa, usa nga mamahimong basihan sa mga bilaran aron sa pagpangandam sa tuk mga paggastos sa ilang kita, aron masugo kini kumpara sa galastusan. Di ako usab ni Cuiba ang mga bilaran sa pagtipid sa mga paggamit sa kuryente, produkto sa lana, uban pa mga nagunang produkto nga nakatampo sa pagsaka sa inflation rate aron makakita sila kung asa nga bahin may pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Salamat si Rod sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte sa mga kalambuan niini. Sa ato nga dugang informasyon, nagkadayang programa gilusad sa RHU hinundayan subay sa pagsaulog sa Oral Health of Philippine Heart Month. Ani ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas Report. Yes, Don John. Nakikiusa ang lokal nga panggamhanan sa hinundayan Southern Leyte pinaagi sa Rural Health Unit kon RHU sa pagsaulog sa Oral Health of Philippine Heart Month nining buwan sa Pebrero. Nasaran nga katambayayong Department of Social Welfare and Development kun DSWD nagkadayang programang gilusad sa barangay diin partikular nga nakabdepisyo ang mga miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kun for Peace. Lakip sa gihimugatan sa pag-obserbar sa Oral Health Month, mao ang free dental services, school-based fluoride applications, toothbrushing drills, ug access sa PhilHealth dental benefits. Samtang gipaambit usab isip kabahin sa Philippine Heart Month ang kamahinungdanon sa paghunong sa pagpanigarilyo, paglikay sa ilim ng makahubog ug mga parat nga pagkaon, regular nga pag-ehersisyo, pag-inom sa maintenance ug magmalipayon. Giobserbar ang Philippine Heart Month nga dunay temang Think Smart, unahin ang heart, samtang ang 22nd National Oral Health Month nakasentro sa temang Tara na, cleaning at fluoride san ka pa. Ingon man sa temang Dentista ay kagapay, sa ngiting walang humpay. Balita gikan sa lungsod sa Hinundayan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, ang salamat Aljon Malot sa imong report. Atong takna mga higala, 58 minutos na, pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa katapusan nga balita matikang dide sa RP Calbayog, 300 nga benepisyaryo san tupad sa Calbiga Somor nagperma na san kontrata. Detalye aade sa akon report. Radyo Pilipinas. Mayong hapon sa atong tanan, karong adlaw, Biyernes nga adlaw, pizza 13 sa buwan sa Pebrero. Matud pa nila Friday the 13th, pero bisan pa man sa matud pa nila dili maayo nga mga pizza, pero maayo gihapon ang atong pagasigutan karon tungod kay magisgot kita sa atong biliran inflation report sa unang buwan sa 2026 ining buwan sa Enero. So mamong kini nga atong tulumanon nga ang i-report karon ang sa miagi nga buwan. So mamati ta karon kay atong pamatian gyud og Mayo samtang ginbubudigan ang komunidad pinaagi san magkadrodilain nga proyekto. Nagpasalamat ang gobyerno lokal sa Calbiga sa Dole sa padayon nga pakigsumpayan agud mahatagan san suporta ang mga trabahador nga apektado o nawad-an trabaho. Gin siguro liwat san LGU nga padayon sira sa pagdara sa mga programa nga makakabulig sa mulupyo nga magpapakusog san panginabuhian sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 59 minutos sa naglabay sa alas 8 nga bueno, temporaryo na kami nga mananamilit. Tatapusan na naman partisipasyon para sa niya nga edisyon sa aton programa Good Morning Eastern Visayas. Damo nga salamat sa ako nakaupod nga news contributor si Charmaine Perito Balvez nga ato nakaupod sa Master Control si Engineer Francis Morny Balvez. Aton oras, punto alas 9. Damo nga salamat once again nga sa ngaran sa namon Acting Station Manager Hinaro Navilon, ako otro ini si Suzette Pretencio. Good morning, Eastern Visayas. Good morning,
Eastern Visayas. Yes, Ma'am Gemma, didhihamon nga side DYS Radyo Pilipinas sa Borongan ni kamiliwat in temporaryo na nga mananamilit nga nangaran po bugos nga DYS Family Anamnesem kanati Ruth Rivera Abunda nga nadton mga tig-kontribuaran mga balita niya ng edisyon ng Good Morning Eastern Visayas, Ate Pen, Ate Daisy, Ate Sok, salamat, makausap pa. Good morning, Eastern Visayas. Ug mao kato ang partisipasyon sa DYDC FM 104.7 ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio. This has been Glody Kayunda and Micaela Gungora. Hangtod sa sunod higayon sa parehong oras ug istasyon. Good morning, Eastern Visayas. Og sa ngalan sab ni Sir Rod Victoria sa Philippine Information Agency nga ato nakauban karong buntaga ug ingon man diri sa Radyo Pilipinas Sogod sa ngalan ni Noel palugod sa Master Control sa tuma interns ug ingon man sa ato nga mga frontliners sila si Aljon Malot, Miss Ria Mikate, Roel Bugnos Jr., Miss Dalia Orit Atwil ug Chevik Epez pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras kini hapon si Gemma Distriza magpasalamat sa tuplag uban sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.